Ayun! Okay, guys. Guys, nandito kami ngayon sa bahay ni Doc Rodsky TV. Saturday morning. Sa Saturday morning ngayon. Andito ngayon, malapit kami sa bar niya. Ito yung mga bar, ganda ng alak. Grabe, oh. Sarap inumin yan, no? Lahat yan, pag ininom mo, buwata ka dyan. Wala, hospital ka. Yari atay mo dito. O yun, Dan. May tanong ako. Kasi medyo naguguluhan ako sa mga pangyayari. Medyo lang naman. Na gusto ko lang linawan yan. Linawin mo. Kasi kung bilang, ano yung nalalaman ko bilang isang analyst and then economist, mga ganyan. Yan. And political analyst na rin. Ikaw sa part mo. Si Sir, Professor Daniel Oliveros po from the University of Caloocan City. So, paliwanag mo rin sa mga viewers natin. Yung impeachment na hinihain sa ating Vice President, ano ba ang tinatakbo ngayon? Ano ba ang mangyayari? Yan. So, sa mga susunod ngayon na ihain na sa Senado, what will be the case ngayon? Anong next step? Next step, ano na ang next step? Kumbaga, next stage? O nasa inyo na yung bola, paano ngayon? Oo. Diba? Yun. Pagpaliwanag na yan, Doc. Okay, kasi ganito yan guys House of Representatives and the Senate as a whole, isang Congress yan 19th Congress ang tawag dyan. Ngayon kasi ganito, sa legislature, bawat mga bill, panukala, para maging batas na ipinapasa dyan, no, sa susunod na Congress, no, there will be no continuity, no, cut yung continuity dyan. So ang ibig sabihin, dapat lahat ng panukalang batas ay matapos sa loob ng 19th Congress lang. Doon lang. Kaso ito nangyari. So nagpasa pala ng nag-ano sila ng impeachment, no, impeachment case. So yung House of Representatives in-impeach, no, si VP Sara Duterte for about 215 to 236 na ngayon nakalagda, no, doon sa impeachment case out of 306. So ngayon naipasa na yan doon sa Senate. Sa Senate na ngayon yung bola. Ngayon ang mangyayari diyan, nung ipinasa nila, nagsara na rin yung Congress. Hindi, ang Senate. No, yung Congress, yung House, saka yung Senate, sabayan sarado sila. So, di nagsara yun. Ngayon, there will be no continuity kasi ang pinag-uusapan lang dyan, guys, yung bill, yung panukalang batas para maipasa. Kaso, ang ginawa nila, kaso yun Hindi yun batas Panukala, kaso yun na gagawin. No? So, ngayon, paano magkakaroon ng continuity? Hindi pwedeng i-continue yun kasi ang continuity ng mga kaso ay ginagawa lang sa judicial branch of the Philippines. No? O halimbawa, ang kaso ay hiniring doon sa Supreme Court or the Regional Trial Court. Napalitan ng judge, okay yun. Continuous yun. Pag sa judiciary may continuity kasi kaso yan Pero dito sa legislature, hindi naman judiciary yun legislative yun. There will be no continuity. So, mangyayari, ang ganito mangyayari sa teorya ko, no? Wash out. Wash out lahat ng mga pinapasang bill, pati yung kaso na yan, which is impeachment case, wash out yan. So, kasi papasok ang 20th Congress. Ngayon, ang tanong, if the 20th Congress will confirm yung continuity niyan, may tutuloy. Kaso nga lang, bago na yung mga congressman at senador. 20th Congress. Malamang yan, magkaroon ulit ng panibagong pagpapasayan. Another approval for the impeachment case. Minasakir nila ni-railroad nila. Kasi yung legislature, it is not judiciary. Ang legislature, lawmaking body. Ang judiciary, interprets the law. Pwede ba natin sabihin na yung legislature, they will interpret the law? Hindi pwede yun. Kasi ganito, ito guys yung Senado, magiging senatorial impeachment court. Impeachment court. Ang tawag nyo dyan sa mga judge na yan, sa mga senator na yan, magiging senator judges na. Pero nagkakamali kayo na akala. Ngayon, yung mga tatayo na mga prosecutor doon sa House of Representatives, magiging mga counsel, no, na kalaban
dito sa what do you call this, sa Senate. May nagtatanong, 'di ba ang prosecutor lawyer? 'Di ba? Guys, sa House of Representatives, kailangan para maging prosecutor ka, dapat representative ka. Hindi kailangang abogado ka. Yun. Nagtataka, ba't sila akop? Hindi naman abogado, naging prosecutor. No? Guys, ang qualification lang doon, dapat you are a congressman. Para maging prosecutor ka ng House of Representatives. Yun. Saka itong impeachment case, hindi siya, it's not civil case, it's not a criminal case, it's not an administrative case. It is a political case, pre. Yun. Political yun. Kaya, pag political, wala. Halted yan. Malamang, mabago ulit yan. Next Congress, this coming. Yun. Kaya sa akin, guys, ang panunaw ko dyan, hindi na matutuloy ang impeachment case because 19 Congress, wala na. Ngayon, para matuloy yan, magpasa ulit sila nung case dun sa 20th Congress. Umpisa ulit sila. Back to zero sila. Okay. Yun ang mangyayari dyan. So, ibig sabihin, tol, abangan natin pagkatapos ng eleksyon. Yes. Ngayon, kaya nga akala nila, kasi hindi sila marunong eh. Akala, kasi wala pa silang advisor na abogado, na lawyer which is specialized in political law. Na pag yan natapos yan sa Kongreso, tapos lahat yan, wash out na yan. Panibago yan eh. Hindi naman kasi judicial yan, may continuity. Saka, ang pinag-uusapan sa legislatura, panukala ng batas. Yes, it's political. Ngayon, pag may kaso dyan ay sinampa, kasi yung pwede nating i-impeach president, vice president, mga commissioner, COMELEC, COMELEC, civil service, yung mga commission natin tatlo, no? Senate President, House Speaker. Yan yung mga pwede nating i-impeach diyan sa Senado. Chief Justice pa pala, pwede yun. Kaso nga lang, wala na. Tapos na yung duration. Yun yung duration. Sasabihin nila 2 months nilang nilakad yung impeachment case. No, tapos ipapasa nila, mamadali nila yung Senado. Hindi pwede yun. May ruling eh. Saka special session, guys. Ang special session is only good for 30 days. And dapat yon ay ang nagpapa-special session, presidente ng bansa. Ngayon, pag nagpa-special session ka, boss, Doc Rodsky TV. Doc Rodsky TV. Ngayon, pag nagpa-special session ka, ang pinag-uusapan nyo lang dyan, panukalang batas. Hindi kaso. Yun. Yung kaso ngayon ni VP Sara, it's political. It's political in nature. Hindi siya criminal, hindi siya admin, hindi siya civil case. Okay. Yun. Kaya, madali siyang i-wash out. Panibagong Kongreso, panibago ulit, botohan tayo ulit. That's it. It's political in nature. So, yun ang abangan natin, guys. Kung ano ang tatakbuhin itong road na to. So, maraming salamat sa paliwanag. Doc. Doc Rodsky TV. Sir Dan TV. Thank you, Doc Rico. Sa paliwanag. Mabuhay ka, biyaheng halimaw. Okay, guys. Bye-bye.